Guys, good morning. Maglilinis po tayo ng automatic washing machine, Kundura brand po. 8.5 kilos. Dito lang po to sa Asia to, dito sa may Kalubang. Ito po ay automatic washing machine ng aking ka-workmate. So ngayon, turo ko po kung paano po maglinis ng automatic washing machine. Yan po, mapansin nyo, tinuturo ko po, may sticker pong nakatago dyan. Tatakpan po yung tornilyo. So may dalawang tornilyo po yan, magkabilang gilid. Tatakpan ng kulay green na sticker. And then yan, tanggalin nyo lang po yan. And then sa likod, mayroon ding dalawa. Tapos pag natanggal nyo po yun, tanggalin nyo rin yung tornilyo nung pinaka cover sa likod. And then sa pag-deep cleaning po, kalasin natin itong sa may board side para malinis natin ng ayos itong pinaka-ibabaw ng washing machine. Ingat lang po sa mga wires at baka magkalagot-lagot. And then yan, para matuluyan natin matanggal yung mga wires, tanggalin natin yung mga nakakabit sa mga parts niya. Gayun din po dito sa ating mga cover dito sa ibabaw. So yan po, may apat po yung tornilyo. So yan, tanggalin lang natin. Yung iba po ay kinakat ko na, yung mga tornilyo lang naman Yan, and then sekwatin po natin. Ayan, apat po, nakaklip lang yan. Again, ito sa Kundura brand So iba-iba po yan. So ito Kundura itong aking tutorial. So yan, pag natanggal niyo po yan sa ibabaw, tanggalin dito sa ibabaw yung tornilyo ng ating pulsator. Then yan, tumambad po sa ating customer, sa ating kaibigan, maraming coins. Kaya nga pala siya nagpa-deep cleaning kasi daw ay ay kumakalog-kalog pag spinner. So, hindi naman kadumihan pero maraming ang coins sa loob. Ayun, yan po, pag natanggal yung pulsator, may apat po siyang tornilyo, size 8 mm. So yan, gamit po tayo ng T para hindi tayo mahirapan. Bali, apat po siya, no? So ingat lang po sa pagkakalas para hindi ma-lost thread. And then, i-secure natin yung mga tornilyo na tinanggal. Ayun, pagka natanggal yun ng apat na tornilyo yan, tatanggalin nyo na yung pinaka-basket. And then yung basket po may may walong tornilyo diyan sa taas at sa baba. So para po matanggal natin, makuskus ng ayos yung mga sulok-sulok, tanggalin natin yan. Ayun, tanggalin natin yung taas. Ngayon sa ilalim din. At tandaan nyo lang po sa pagbabalik kung paano tinanggal Kung hindi natin kaya mag-DIY, wag na lang tayong kalas-kalas nito kasi pag nagkamali kayo, kung walang problema yung washing machine nyo, pagbalik nyo biglang iingay, pwede magka-problema. So ito para lang doon sa mahilig mag-DIY, gusto mag-guide. Yan po, tanggalin po natin yung mga wirings para po maayos natin ang ating linis. So yan, may lang naman siya. May cap, tanggalin. So yung kuryente na palagay natin nakakonekta is ating kalasin para mahugot natin itong pinaka-tab. So yan ang ginawa ko nga pala, hinugot ko. Ingat lang sa balancer, baka mawala yung tension niya, mag-iba. Yan yung kaya kumakalabog-kalabog pag ang balancer ay lumuwag. Yung po yung nasa gilid na parang rod. Yan, tinaob ko po muna. Sa pagdi-deep cleaning, mahalaga din po, hindi lang po yung gitna nililinis, pati yung board na nakakabit, yung mga motor, napapagpagan po natin yung mga parts. Kaya pag nag-deep cleaning, malaking bagay po kasi na-check natin kung sila ba'y nababasa or Yan, ito na nga. Yan yung kanyang pinaka-housing. So, una kong linisin itong housing and then after nito, isunod ko na yung mga parts. So, yan kung mapapansin nyo. Ganyan po tayo mag-deep cleaning. Kalasin natin. Sasabunan po natin to. So, yan. Gamit lang tayo medyo makinis-kinis na tela para hindi naman magasgas. Pero pag puro kalawang na, pwede tayo magliha-liha. So yan, inuna ko itong linisin. Step by step po, hindi ko binigla.
no? So yan, huwag natin tanggalin din naman yung yung grasa do sa ibabaw kasi talaga may grasa yon. Yan, balawan natin yung mga parts. Ito, malaking bagay may power sprayer tayo kasi pag may power sprayer, nalilinis ng ayos yung sulok-sulok. Yan. Yun nga, sinabunan natin, binalawan itong mga parts. Yan, sabunin din natin kuskusin para maging malinis talaga siya. Kasi kakayurin natin yung mga dumi. Hindi yan, nasabon ko na, binabalawang ko na. Malaking bagay talaga may power sprayer. So again, yung magdi-DIY lang po sana yung medyo mahilig kung wala kayong hilig, gusto nyo lang malinis and then gusto nyo matipid, walang gastos, pero malilituhin kayo, huwag nyo nang pagtangkaan. Ito na, nalinis ko na yung housing. Ngayon, nakataob itong kanyang pinaka-tab. Punasan lang po natin yan. Huwag natin tanggalin yung grasa kasi talaga may grasa naman yan. Ganyan, naikabit ko na siya. Malinis yung and then yan, kinuskus natin yung mga dumi dito sa tab. And then yung mga dumi-dumi na hindi kaya pinower sprayer ko. So ngayon yan, nalinis ko na, tatapon ko yung dumi. Pati po yung mga butas-butas, sungkitin natin And then kung kaya nating bombahin yung pinakabutas, mas maganda para linis-linis. Ito na nga, nakakabit na yung kanyang basket na ibalik ko na. Pinabili ko na yung 4 na size 8 na tornilyo. And then dito sa gilid naman, pinabili ko na yung nasa ibabaw, naka-cover. 4 na tornilyo. Then, fixator And then nung may kabit ko na, malinis na yung basket at tab, nilinis ko naman ito ibabaw. So tinanggal ko nga pala yung board dyan, walang board dyan, kaya kahit bombay ko ng bombay ng tubig wala masisira. Ganyan, balik na natin yung i-layout na ulit natin yung mga wirings. Yung board binalot ko ng plastic pwede naman kalasin to pero binalot ko na lang. And then dito kailangan natin siyang punasan kasi part ng pag-deep cleaning is mache-check yung mga parts. Yan po ang kalaga ng pag-deep cleaning. Ganun din sa mga aircon. Chine-check din po natin yung mga board. Hindi lang naman yung sabi ng linis, linis lang talaga sa mga dumi. So part ng deep cleaning natin yung i-check natin yung mga parts kung papasukan na ba ng mga langgam yung loob kasi malaking bagay maagapan natin. Ang deep cleaning naman hindi naman siya required pero nire-recommend ako kasi na-check na natin yung mga parts. So ito na, dito na tayo sa may parting ibabaw. Punasan natin maigi yung pinaglalagyan ng board para hindi naman tutulo-tulo tutuyin natin maigi. Kung paano lang naman natin kinalas, ganun lang. So basic lang naman yan, napakadali. Panoorin nyo ng buo yung video, magaguide kayo. Naging madali lang naman itong video na to kasi pinilit kong mapaikse kasi yung mga pagkakalas ng tornilyo, yung pagbuhugas, medyo kinat natin. Pero kompleto yung process na to kung mapapansin nyo. Ito ay full tutorial talaga. Bukod sa nakikita nyo ng actual, yung sinasabi ko is magagawin kayo. So yan, kung ilang tornilyo nakakalas, balik. Siguro din natin na dapat na dapat siya para pag pumipindo tayo hindi mag-jam Ayan, balik na natin yung tornilyo ngayon yung sa ilalim, yung cover. Balik na natin pero bago natin nga pala ibalik yan, ito ay water level sensor. Balik na natin yung hose na maayos, make sure na walang leak. Ito, babalik lang ito. Meron siya pinaglalagyan doon. And then may makikita kayong bali 4 na wire dyan. Yung dalawang una kong kinakabit. Balik lang ito po, yung dalawang wire para sa door switch. So kahit magkabaliktad okay lang, parang switch lang naman yan. Sa may door switch Kung binabalik door yan ay mahalaga kasi pagka kumakalabog-kalabog na yung pag nag-spinner tayo,
mapupush yan, matutulak. So, mangyayari, para titigil ang washing. natulak, So, hindi naman ma-prepare sa washing machine, hindi masasira yung mga gear. So, yan po yung Kasi nga, pagka hindi balance, kakalog-kalog siya. hindi Ayan ang mapapansin nyo yan. valve. Ito yung Kung nagkukontrol nakita ng nyo yan, pagpasok ng ma-interrupt magwawash yung na, daloy ng magkakaroon ng kuryente. supply ng kuryente. Tapos ito namang dalawang natitira ay dito naman sa ating Bukas siya. water inlet, solenoid valve. Ito naman yung nagkukontrol ng tubig. Every time Di ba tagal na nagwawash pala tayo, nung nasa nagbabalaw, Palawan misis mo, no? nagsisignal si board ng kuryente papunta dyan para mag-open siya. Ayun. Bubukas yung valve, papasok yung tubig. Ilan nga ba? So normally Tatlo naman lang kabit, 220 yan, depende din sa brand, pero itong ginagawa ko 220. So yun nga, Iniiwan lang nagpapit yung ko na. doon sa ano. Balik natin itong cover sa ilalim kasi protected din nga sa mga talsik-talsik ng mga sabon kapag naglalaban na sila at kapag nagbabal. So bali yan, may tornilyo po yan. Balik lang natin yung tinanggal kong tornilyo kanina. So yan, malapit na tayo matapos guys. Ganyan lang naman po ang full deep cleaning. Ayun, naikabit na natin. So ngayon, pag naikabit na natin is ibalik na natin yung mga wirings sa kanilas natin. Ayan, so bago natin ibalik yung wirings pala, tornilyohan muna natin. Ayun, binalik ko na yung tornilyo and then yung nakatakip sa kanya, balik natin, kaliwat kanan yan, So minsan kasi yan yung hindi natin napapansin. Yan yung isa sa dahilan kung bakit hindi natin mabuksan sa ibabaw. Nakatago talaga siya. Ayan, nakapit na nga natin. Then sa likod, ganun din. Konting minuto na lang, matatapos na tayo dito. Hindi nga pala sa gustong mag-deep cleaning, gawin nyo to. Pero ingat po, take it at your own risk. Yan nga po, pinupunasan ko yung mga wires, making sure na walang basa, tuyo. And then, i-layout na natin ng maayos yung wirings. Kasi pagka umandar yung ating washing machine, especially sa spinner, igagalaw-galaw yan. So, secure natin na hindi sila maglulus. Buti may dala tayong cable tie. Buti may dala ng cable tie para yung mga pinutol natin is mabalik natin. Yan, na-layout na natin yung electrical. Testing na tayo. Kung mapapansin nyo, muna kung ginamit ay spinner. Kasi dyan natin mapapansin kung hindi balance. Pagkabalik natin, may problema sa pagkasal. So, good sang spinner. Walang problema. So, after nyan, testingin ko naman yung ikot ng wash, yung pulsator. So, yan. Yun. Okay na. So, nag-forward reverse sa wash siya. So, okay. Walang ingay. Balik natin ng maayos. Mabilis na maayos. So, ito nga palang hose, kumunti ka na maiwan. So, nininis ko din. Okay na. Yung bombahin natin Tapos na po sa loob yan. deep cleaning ng washing machine ni Sir Rap Giyang. Balik na natin yung cover sa likod, cover sa ilalim. Yan, tapos na po tayo guys. So, maraming salamat sa panonood. Sana may nakuha kayong konting kaalaman. God bless you. Like, follow, share lang po kayo. Hindi ako nagdalang kwarta. Meron po kayong gusto Hindi ako nagdala ng pera. magawa. Message or PM lang po. Sunod ko na lang yung Punta ko po yan kahit po saan.